Baguio. Sa mga huling araw ng taong 2024, ang malamig na simoy ng hangin na kilala sa kabundukan ay tila hindi sapat upang palamigin ang abala at dinamikong ritmo ng buhay sa lungsod na tinaguri ang summer capital ng Pilipinas. Ngunit, ang mismong malamig na hangin iyon ang naging simula ng serye ng mga trahedya na yumanig sa isang kaso ng krimen na ang kilabot ay ramdam pa rin hanggang ngayon. Isang batang buhay ang walang awang kinitil. Sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito ay nakatago ang hubad na madilim na bahagi tungkol sa ipu-ipo ng pera at patibong na walang kawala. Ang salarin ay marahas na kumilos ng may panlalamig upang magligpit ng ebidensya. Ang biktima ay isang batang babae na may hinaharap na hindi pa tapos. Ang buong kwentong ito ay isang malakas na pagtuligsa sa pagkasira ng moralidad at trahedya na pinagtakpan ng marangyang panlabas na anyo. Madaling araw sa huling araw ng taong iyon, habang ang Baguio ay balot pa rin ng manipis na hamog, sinimula ng mga street sweeper ang kanilang oras ng trabaho. Sa isang makitid at palikong eskinita na may mahinang ilaw sa may Aurora Hill, isang babaeng street sweeper ang tulad ng dati ay nagtutulak ng isang malaking basurahan ng komunidad upang ihanda itong hakutin. Ang hindi pangkaraniwang bigat ng basurahang iyon ay nakatawag ng kanyang pansin. Sa pag-aakalang may nagtapon ng mga materyales sa pagtatayo o malalaking kagamitan, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang mabuksan ang takip ng basurahan. Ang bumungad sa kanyang mga mata ay nagpatahimik sa babae. Nanlambot ang kanyang dalawang binti at siya ay napaupo. Hindi iyon basura, kundi ang labi ng isang batang babae. Ang biktima ay nakaksklulok sa isang pilit na posisyon. Ang kanyang magandang mukha ay ngayon namumutla at blanko. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat na tila nag-iwan ng matinding takot bago siya bawian ng buhay. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat at sumabit sa pagitan ng mga maruruming supot ng basura. Sa kanyang katawan, ang marangyang damit na kanyang suot ay buo pa rin, ngunit magulo na at puno ng mga mansa ng dugo na natuyo at nangitim na. Eksakto sa kanyang kaliwang dibdib, isang malalim at malinis na saksak ang naging nakamamatay na pinsala. Ang dugo mula roon ay tumigil na sa pag-agos, nag-iwan ng mahabang marka sa mamahaling damit na iyon. Ang pagsisiyasat at ang lihim na buhay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating tahimik na eskinita ay ginimbal ng mga histerikal na tili na sinundan ng nakakabinging ugong ng sirena ng mga sasakyan ng pulisya. Mabilis na hinarangan ng puwersa mula sa Baguio City Police Office, DIZ, ang pinangyarihan ng krimen. Ang kakaibang mabahong amoy ng basura na humalo sa malansang amoy ng dugo ay lumikha ng isang malapot at nakakatakot na atmosfera. Daan-daang usyosong residente ang nagtipon at nagbulungan. Mabilis na kumalat ang mga bali-balita. May mga naghihinala na ito ay isang kaso ng pagpatay ng mga sanggano. Ang iba naman ay iginigiit na ito ay isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay dahil ang babae ay mukhang mayaman. Ang iba naman ay umiiling na may awa, naghihinalang marahil ito ay isang kaso ng pag-ibig dahil tanging bulag na selos lamang ang maaaring humantong sa ganoong karumal-dumal na gawain. Agad na inako ng elite team mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng Baguio na binubuo ng mga pinakakabisadong mukha ang kasong ito. Ang proseso ng pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen at otopsya ng bangkay ay mabilis na isinagawa. Bukod sa nakamamatay na saksak, walang nakitang makabuluhang senyales ng panlalaban o pagtatanggol sa sarili sa katawan ng biktima. Ipinapakita nito na ang salarin ay kumilos ng napakabilis at biglaan. Isang mahalagang detalye ay ang lahat ng personal na gamit ng babae, kabilang ang kanyang pitaka at lalo na ang kanyang cellphone, ay nawala. Sa una, nagdulot ito ng hinala ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Ngunit ang karahasan ng saksak na iyon ay nagpapahiwatig ng motibo ng personal na paghihiganti na mas malalim pa. Sa pamamagitan ng national system, mabilis na natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Si Kiana Santos, 20 taong gulang, tubong Dagupan City, ay kasalukuyang nakatala bilang 2nd-year college student sa St. Louis University, USD. Ikinagulat ng mga investigador ang impormasyong ito. Matapos makipag-ugnayan sa universidad at sa ilan sa kanyang mga kaklase, nakakuha sila ng larawan ng isang mag-aaral na malumanay, may magandang marka, medyo tahimik, at may kaunting kakulangan sa kumpiyansa dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Walang nakakaalam tungkol sa ibang buhay ni Kiana sa likod ng mga tarangkahan ng kanyang kampus.
Ang panibagong tabing ng misteryo ay tunay na nahawi ng puntahan ng mga detektib ang pamilya ng biktima sa Dagupan. Sa isang maliit at simpleng bahay, ang matanda at sakitin na ina ay hinimatay nang marinig ang masamang balita. Sinabi niya na si Kiana ang kaisa-isang pag-asa ng pamilya. Ang kanyang ama ay pumanao dahil sa malubhang sakit at mag-isa siyang nagpupumilit na tustusan ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak. Sa nakalipas na kalahating taon, madalas magpadala si Kiana ng malaking halaga ng pera mula sa 10,000 hanggang 100,000 piso. Sinasabing iyon ay sweldo mula sa part-time na trabaho at scholarship. Sinubukan na ng ina na magtanong pa, ngunit ipinaliwanag lamang ni Kiana na nagtatrabaho siya bilang private tutor para sa mga anak ng mayayaman at nagpapatakbo ng isang online fashion shop. Ang susi ng kasong ito ay nakasalalay sa sikretong relasyon at pinagmulan ng napakalaking halaga ng perang iyon. Ang patibong ng marangyang buhay. Kahit na nawawala ang kanyang cellphone, ang kasaysayan ng tawag at mga mensahe na nakuha mula sa telecommunications provider ay nagbukas ng isang ganap na bagong direksyon ng investigasyon. Natuklasan ng mga investigador na madalas makipag-ugnayan si Kiana sa isang numero ng telepono na nakapangalan kay Bianca Effie, isang senior sa kanyang campus. Nang ipatawag para kunan ng pahayag, noong una ay nagpakita si Bianca ng gulat at pagdadalamhati sa sinapit ni Kiana. Ngunit sa harap ng matatalim na propesyonal na katanungan at ebidensya ng mga tawag sa telepono, umamin din siya kalaunan na siya ang nagpakilala kay Kiana para magtrabaho sa isang high-end na East Bar. Inamin ni Bianca na siya ang humikayat kay Kiana na pumasok sa mundo ng sugar baby, na inilalapit siya sa mga mayayamang matatandang lalaki upang makakuha ng suportang pinansyal. Mula sa testimonya ni Bianca at data ng telekomunikasyon, nagsimulang matukoy ang dalawang sugar daddy ni Kiana. Ang una ay isang negosyanteng may asawa na napalaging nagpapadala ng malaking halaga ng pera sa kanya. Ang isa naman, na siya ring pinakamadalas makipag-ugnayan kay Kiana kamakailan, ay si Gregorio Santillan, 40 taong gulang, isang sikat at matagumpay na binata na may negosyo sa konstruksyon. Sa mga mensaheng na ibalik, nagpakita si Gregorio ng pagmamahal, selos at mga pangako ng kasal. Ang pinakamahalagang palatandaan ay ang huling tawag sa telepono sa cellphone ni Kiana bandang 3:45 ng madaling araw, ilang minuto lamang bago ang tinantyang oras ng pagpatay, na ginawa mula sa numerong pag-aari ni Gregorio Santillan. Ilang araw matapos lumabas sa media ang balita tungkol sa pagkamatay ni Kiana Santos, isang payat, maputing binata na magaang mga mata dahil sa pag-iyak ang kusang loob na pumunta sa headquarters ng BIH. Siya ay si Gabriel "Gabi" Mendoza, kaklase at matalik na kaibigan ng biktima. Dumating si Gab hindi dahil sa subwena, kundi dahil sa udyok ng kanyang puso, ang udyok na humingi ng hustisya para sa isang kaibigang itinuturing niyang ate na labis niyang minamahal. Nakaupo sa harap ng investigador, nanginginig si Gab. Mahigpit na magkahawak ang kanyang dalawang kamay. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pigilan ang pag-iyak na malapit ng sumabog. Sir, ako po ang matalik na kaibigan ni Kiana. Alam ko po ang lahat tungkol sa kanya. Naisip ko po na baka makatulong ang mga nalalaman ko para mahanap niyo ang taong nanakit sa kanya. Malinaw ngunit garalgal ang boses ni Gab dahil sa pagluluksa. Ginamit niya ang pamilyar na tawag na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanilang ugnayan. Pagkatapos ay nagsimulang umagos ang mapapait na alaala. Ikinuwento ni Gab, siya at si Kiana ay parang dalawang ligaw na kaluluwa na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng malawak na lungsod ng Baguio. Pareho silang may mga personal na problema. Parehong nakaramdam ng pangulila, kaya mabilis silang naging matalik na magkaibigan na walang tinatagong lihim. Alam na alam ni Gab ang nakakatakot na pasaning dala ni Kiana. Madalas sa gabi, tinatawagan niya ako habang umiiyak. Sabi niya mahal na mahal niya ang kanyang ina at kapatid sa Dagupan. Ang tuition, bayad sa boarding house, pambili ng gamot para sa kanyang ina. Sabi niya parang hindi na niya kaya. Sinabi pa niya minsan, kung may magbabato lang sa akin ng isang bungkos ng pera, handa akong gawin ang kahit ano, pag-alala ni Gab habang humihikbi. Sa pinakadesperadong sandaling iyon lumitaw si Bianca Effie. Naalala ni Gab na simula pa lang ay hindi na niya gusto ang kanyang senior. Ang paraan ng pagtingin niya kay Kiana ay parang isang negosyante na nakakita ng magandang ibebenta, sir.
Ipinagmalaki niya ang kanyang marangyang buhay, mga branded na damit, tapos hinikayat niya si Kiana. Pinagbawalan ko na siya. Sabi ko, Ate Kiana. Sa mundong ito walang libre. Pero ngumiti lang siya ng malungkot at sinabing, alam ko Gab, pero wala na akong ibang pagpipilian. Si Gab ang pinaka-nakakaalam tungkol sa unang gabi ng pagtatrabaho ni Kiana sa East Bar. Hating gabi nagpadala siya ng mensahe, sinabing takot na takot siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga customer na matatandang lalaki na kung saan-saan humahawak at patuloy siyang pinipilit na uminom ng alak. Sabi niya pakiramdam niya ang dumi-dumi niya. Pero sa pagtatapos ng shift ay tumanggap siya ng tip na halos 15,000. Ipinadala niya sa akin ang screenshot nito habang sinasabing, Gab, katumbas na ito ng ilang buwang sweldo ni Mama. Mula noon, mas lalo siyang nalugmok. Sinubukan niyang aliwin ang kanyang sarili sa pag-iisip na sasamahan lang niya silang uminom at makipag-usap hanggat hindi niya ibinebenta ang kanyang sarili. Ngunit, tuluyan ding gumuho ang manipis na linyang iyon. Ikinuwento ni Gab na si Bianca ang nagpinta ng senaryo ng buhay ng isang sugar baby tungkol sa allowance na 10 hanggang 100,000 piso buwan-buwan. Noong una ay nandidiri si Kiana, ngunit minsan ay naospital ang kanyang ina sa probinsya at nangailangan ng malaking halaga ng mabilisan. Umiyak siya buong gabi sa telepono. Kinabukasan, sinabi niya sa akin, nakapagdesisyon na ako, Gab. Basta mabuhay lang si Mama, handa akong tanggapin ang lahat. Ang dalawang mukha ng isang matagumpay na negosyante. Kilala ni Gab ang dalawang sugar daddy ni Kiana. Ang una ay ang mayamang negosyante na may asawa na. Ayon sa kwento ni Kiana, ang relasyong ito ay purong transaksyonal. Kailangan lang siya ng lalaki kapag gusto nito. Kapag tapos na, mag-transfer agad at maglalaho. Sabi ni Kiana wala siyang nararamdaman para sa kanya, itinuturing itong parang trabaho, pumikit at tapusin. Ngunit kay Gregorio Santillan, iba ang kwento. Binigyang diin ni Gab sa mga investigador, ang taong ito ang pinakakomplikado. Noong una, mukhang perpektong lalaki si Gregorio. Hindi lang niya binibigyan si Kiana ng pera, kundi pinaramdam din itong minamahal siya at inaalagaan. Sabi niya mahal niya talaga si Kiana at gusto niya itong pakasalan. Nangako siyang pag-aaralin niya ang ina at kapatid hanggang sa makatapos sa kolehiyo. Naniwala si Kiana, Sir. Talagang naantig ang puso niya. Ipinakita niya ang mga litrato nila habang magkasama. Nagkukwento tungkol sa mga plano sa hinaharap. Nangarap na siya ng isang pamilya, isang tunay na daan palabas. Ngunit si Gab, sa kanyang pakiramdam, ay nakakita na ng mga kakaibang senyales kay Gregorio simula pa lang. Ang kanyang selos ay hindi malusog, parang taong may sakit. Kinokontrol niya si Kiana 24 paghahatid ito. Kung saan pupunta si Kiana, anong gagawin, sino ang kasama? Lahat dapat e-report. Naglagay siya ng GCS tracker sa cellphone niya. Minsan, nanood kami ni Kiana ng scene. Nag-video call siya at inutusan si Kiana na itutok ang kamera sa buong sinehan para suriin. Sinabi ko na sa kanya na mapanganib ang taong ito, pero isinantabi niya ito. Sabi niya dahil lang daw iyon sa sobrang pagmamahal ni Gregorio sa kanya. Naabot ng trahedya ang sukdulan nito, ayon kay Gab, nang malaman ni Kiana na nahawa siya ng sexually transmitted disease, tuluyan siyang nawasak. Kumbinsido siyang nakuha niya ito sa naunang mayamang negosyante. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang kanyang sakit, kundi kung paano haharapin si Gregorio Santillan. Alam niya ang ugali ni Gregorio, alam niya ang selos nito at ang obsesyon nito sa kalinisan. Nabasag ang boses ni Gab. Halos mawala ito nang ikwento niya ang huli nilang pag-uusap, 2 araw lamang bago nangyari ang pagpatay. Tumawag siya sa akin na natataranta. Sabi niya hindi niya kayang sabihin ang totoo kay Gregorio. Bumulong siya sa telepono. Puno ng takot ang boses niya. Gab, kung sasabihin ko ang totoo, kaya niya akong patayin. Pinayuhan ko na siyang makipaghiwalay. Tumakas mula sa lalaking iyon. Pero hindi niya kaya. Mahal pa niya at may kaunti pa siyang pag-asa. Ang detalyado, puno ng emosyon at luhang testimonya mula kay Gabriel Mendoza ay nagbigay sa pangkat ng mga investigador ng isang buo at buhay na larawan ng panloob na buhay, mga relasyon, at pinakamalalim na takot ni Kiana Santos sa kanyang mga huling araw.
Mas mahalaga pa, ang testimonya ay nagturo sa isang malinaw na motibo ng pagpatay at idinirekta ang pinakamalaking hinala kay Gregorio Santillan. Ang larawan ng isang selosong lalaki na mapang-angkin, diktador, at may kakayahang gumawa ng karahasan ay malinaw nang naiguhit. Ilang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng pagpatay, sa isang marangyang villa sa may Outlook Drive, Baguio, ang buhay ng negosyanteng si Gregorio Santillan ay tumatakbo sa isang napakaayos na ritmo. Tuwing umaga, gumigising si Gregorio ng 5 oras. Gumugugol ng 1 oras sa kanyang personal na gift. Pagkatapos ay naghahanda ng kanyang sariling masustansyang almusal at nagbabasa ng balita sa ekonomiya. Sa kumpanya ng konstruksyon na itinayo niya gamit ang sariling mga kamay, si Gregorio ay isang huwarang direktor. Mahigpit at napakatapang pagdating sa trabaho. Iginagalang ng kanyang mga empleyado ang kanyang husay habang medyo natatakot sa kanyang malamig at tahimik na anyo. Sa mga araw matapos mangyari ang pagpatay, walang ipinakitang kakaibang senyales si Gregorio. Patuloy siyang nanguna sa mga pulong, patuloy na nakipagkita sa mga kliyente, at patuloy na nagtapos ng trabaho ng may malamig na ulo at buong konsentrasyon. Sa gabi, karaniwang umuuwi ng mag-isa si Gregorio. Wala siyang ugaling makipag-hangout o uminom. Ang buhay ng 40 taong gulang na negosyanteng ito ay tila umiikot lamang sa paligid ng trabaho at disiplinadong gawain. Sa pagtingin sa kanyang pamumuhay, walang makakaisip na ang lalaking ito ay may komplikadong relasyon sa pag-ibig. At lalo na't walang mag-aakala na sa likod ng kanyang tahimik na anyo ay nagtatago ang isang kaluluwang may nakakatakot na lihim. Ang katahimikan ni Gregorio ay parang ibabaw ng tahimik na lawa na nagtatago ng malakas na agos sa ilalim na maaaring lumamon ng kahit ano. Ang pag-aresto at ang altar ng obsesyon. Samantala, nakikipagkarera sa oras ang Special Task Force ng Baguio City Police Office. Ang katotohanang walang kikis camera sa eskinita, kung saan natagpuan ang bangkay ay isang napakalaking balakid. Ngunit hindi sumuko ang mga investigador. Nagdesisyon silang palawakin ang lugar ng paghahanap, sinusuri ang lahat ng key footage, mula sa mga bahay, tindahan, at traffic cameras sa loob ng 2 kilometro radius mula sa pinangyarihan. Ito ay isang dambuhalang trabaho na nangangailangan ng mataas na antas ng pasensya at pagiging masinsinan. Daan-daang oras ng footage mula sa 12 ng iba't ibang kamera ang paulit-ulit na sinuyod ng mga detektib. Pagkatapos ng halos 3 araw na walang tulog, lumitaw rin ang isang sinag ng liwanag. Isang nakababatang detektib ang nakahanap ng isang napakahalagang detalye mula sa TV footage ng isang convenience store na halos 500 metro ang layo mula sa eskinita. Bagaman medyo malabo at pixelated ang larawan, nakuna ng video ang isang itim na luxury sedan na pumasok sa kalsada, patungo sa pinangyarihan ng krimen dakong 3 oras 58 minuto ng madaling araw at humarurot palabas ng napakabilis makalipas lamang ang 1-0 minuto. Ang saklaw ng oras na ito ay eksaktong tumugma sa tinantyang oras ng pagpatay. Gamit ang digital forensic techniques, pinalinaw ang larawan ng sasakyan. Bagaman hindi nakikita ang mukha ng driver, ang plaka ng sasakyan ay bahagyang natukoy. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri sa sistema ng datos, natuklasan ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan. Walang iba kundi si Gregorio Santillan. Kasama ang visual na ebidensya ng itim na luxury sedan na dumating at umalis sa lugar ng pagpatay sa pinakamahalagang oras, opisyal nang sumikip ang hawak ng batas sa paligid ni Gregorio Santillan. Ang lahat ng pagkakataon ay isinantabi, nag-iwan lamang ng isang katotohanan. Hindi na nag-alinlangan ang mga investigador. Sa likod ng maskara ng isang kalmadong matagumpay na negosyante, may isang demonyong walang awa na maingat na nagplano para kitlin ang buhay ng kanyang kasintahan. Ang warrant of arrest at emergency search warrant ay nilagdaan ng gabing iyon din. Sa halip na gumawa ng maingay na pag-aresto, nagpa siya ang mga detektive na maglatag ng tahimik na patibong. Noong umaga ng 5 araw matapos ang pagpatay, habang si Gregorio Santillan ay nakaupo sa isang sikat na kapehan at kalmadong nagtatrabaho sa kanyang laptop, tahimik na pumwesto ang arresting team. Ikaw si Gregorio Santillan. Isang malalim at matigas na boses ang narinig. Inangat ni Gregorio ang kanyang ulo. Ang kanyang malamig na mga mata ay hindi nagpakita ng kaunting takot. Sumulyap siya sa mga matitikas na lalaking nakapaligid sa kanya.
Pagkatapos ay isang manipis na ngiti na halos hindi makita ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang walang anumang salita ng paglaban, nang walang anumang kilos ng pagtanggi, kalmado siyang tumayo, inunat ang dalawang kamay sa harapan at tinanggap ang malamig na posas na kumulong sa kanya. Sumabog ang totoong drama ng halughugin ng investigation team ang kanyang villa. Sa gitna ng sala na minimalist, mamahalin, at malinis na halos parang ospital, natagpuan ng mga investigador ang isang pinto ng opisina na palaging nakalock. Nang sirain ang pinto, isang baliw at nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanilang mga mata. Ang silid na iyon ay hindi opisina, kundi isang altar ng pagsamba sa tunay na kahulugan nito. Isang baliw na altar na inialay ng buo kay Keana Santos. Daan-daan o marahil libu-libong litrato niya ang tumatakip sa bawat dingding mula sahig hanggang kisam. May mga litrato ni Keana na nakangiti ng masaya habang nakikipag-date. Litrato habang malambing siyang nakasandal sa balikat ni Gregorio. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang di mabilang na mga litrato na palihim na kinunan habang siya ay natutulog, habang siya ay nagpapalit ng damit, habang wala siyang kamalay-malay. Iyon ay titig ng isang predator. Isang tao na gustong angkinin ang kaluluwa ng kanyang biktima. Sa gitna ng kwarto, sa ibabaw ng isang maliit na entablado ay nakahiga ang isang silicone doll. Isang uri ng mamahaling sex doll na ginawang kamukhang-kamukha ni Keana Santos. Mula sa mukha, katawan, hanggang sa buhok nito at binihisa ng isang set ng lingerie. Ang buong kwarto ay puno ng nakakahumaling at sobrang pag-angkin at matinding pagsamba. Ang pagsusuri sa laptop at cellphone ni Gregorio ay nagpabagsak sa kanyang huling maskara. Hinubad nito ang kanyang psikolohikal na proseso na lumipat mula sa pag-ibig patungo sa pagkamuhi. Mula sa planong bumuo ng pamilya patungo sa planong pagpatay. Ang search history sa kanyang web browser ay isang hindi mapapasubali ang akusasyon. Siningitan ng mga paghahanap na may kinalaman sa trabaho, may mga plano para sa isang pangarap na kasal, pinakamahusay na brand ng diamond ring, designer wedding dress, mga mamahaling wedding services sa Baguio Country Club. Nag-download siya ng 12-dosenang disenyo ng villa na may hardin at kwarto para sa mga bata. Ngunit pagkatapos ay biglang nagbago ang daloy ng kanyang paghahanap. Nagsimula sa hindi malusog na paghihinala, software pang-track ng cellphone ng girlfriend, mga senyales ng nanlolokong babae, pagkatapos ay lumipat sa pagkabigla at matinding sakit nang malaman niya ang katotohanan. Sintomas ng gonorrhea sa lalaki. Maaari bang maging sanhi ng permanenteng pagkabaog ang gonorrhea? At mula noon, ang kanyang search history ay naging diary ng isang demonyo. Nawala ang mga romantikong keyword at pinalitan ng key saan makakabili ng matalim na kutsilyo. Paano saksakin ang puso sa isang nakamamatay na saksak? Pinakamabilis na paraan para mawala ang bangkay. Oras ng pagkabulok ng bangkay sa loob ng basurahan. Hanggang sa mas komplikadong mga keyword tulad ng mga pamamaraan ng investigasyon ng sa kasong pagpatay. Pinagplanuhan niya ang kanyang krimen ang siyentipiko at malamig, katulad ng paraan kung paano niya pinamamahalaan ang kanyang kumpanya. Ang kumpisal ng isang halimaw. Sa loob ng malamig at nakakapasong interrogation room, nakaupo si Gregorio Santillan ng walang kibo. Ang kanyang kalmadong anyo ay naglaho at napalitan ng isang nakakatakot na kawalan. Matapos ilapag sa mesa ang mga hindi mapapasubali ang ebidensya, tuluyan siyang nawasak. Hindi na siya nagdahilan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang malaman ng buong mundo ang tungkol sa kanyang kwento ng pag-ibig. Tungkol sa pagtataksil na kinailangan niyang pasanin. Tungkol sa dahilan kung bakit kailangang mamatay ng kanyang anghel. Hindi niyo maiintindihan. Simula ni Gregorio, flat ang boses, walang emosyon na parang nagkukwento ng isang pelikula. Nang makilala ko si Keana, para siyang isang blankong papel. Isang blankong papel na puro at ligaw sa gitna nitong magulong lungsod. Ikinuwento niya ang una nilang pagkikita ni Keana sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Bianca sa isang charity event na inisponsor ng kanyang kumpanya. Nabighani siya sa inosenteng ganda nito, sa malalaki at bilog na mata, at sa pagiging mahiyain bilang isang mahirap na estudyante. Nilapitan niya ito, kinilala, at mabilis na nalaman ang background ng pamilya. Nang sandaling iyon, isang naisip ang pumasok sa kanyang isipan. Siya ang magiging tagapagligtas, ang prinsipe para sa Cinderella na ito.
Hindi ako isang maduming sugar daddy tulad ng iba diyan, diin ni Gregorio, nanlalaki ang mga mata. Binigyan ko siya ng pera, pero iyon ay isang paraan ng pagmamalasakit. Gusto kong makuha niya ang pinakamagandang buhay, mag-focus lang sa pag-aaral at mahalin ako. Sinabi ko sa kanya, kailangan mo lang maging mabuting babae. Ako na ang bahala sa lahat. Naniwala ako na isa siyang estudyante na nagtuturo lang online para sa karagdagang baon. Naawa ako at humanga rin sa kanya. Bawat pisong ibinigay ko. Pakiramdam ko ay nag-invest ako sa isang perpektong kinabukasan. Sa isang perpektong asawa. Ikinuwento niya ang detalyadong plano ng kanyang kasal. Palihim na siyang nag-order ng wedding dress mula sa isang sikat na designer para kay Kiana. Nakapili na siya ng disenyo ng diamond ring na sigurado siyang magpapaiyak kay Kiana sa tuwa. Naiisip ko na siyang suot ang damit na iyon, naglalakad palapit sa akin. Napanaginipan ko na ang mga magiging anak namin, mga batang kasing ganda ng kanilang ina. Bumuo na ako ng isang perpektong mundo sa isip ko, at siya ang reyna sa mundong iyon. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang mundong iyon nang makuha niya ang resulta ng kanyang medical check-up. Sakit sa babae. Idinura ni Gregorio ang salitang iyon na tila nandidiri. Pero hindi iyon ang pinakamalala. Sabi ng doktor, hindi na ako magkakaanak kailanman. Tumahimik siya ng matagal. Tanging ang mabigat na paghinga niya ang naririnig sa buong kwarto. Naiintindihan niyo? Ang kinabukasan ko, ang aking lahi, lahat iyon ay sinira ng babaeng iyon. Ang reyna ko ay isa lang palang puta. Ginamit niya ang maduming katawan niya para hawaan ako, para agawin ang karapatan kong maging isang ama. Ang nababaliw na pag-ibig na iyon ay agad na naging malamig na puot na kinwenta hanggang sa kaliit-liitang detalye. Hindi siya gumawa ng gulo. Sa halip, kumilos siya tulad ng isang predator. Kumuha siya ng pribadong detective, nag-install ng tracking software sa pinakabagong cellphone na kakabigay lang niya. At tapos nakita ko siya, umungol siya. Nakita ko ang mga mensahe, mga date appointment sa ibang matatandang lalaki. Hindi lang pala ako ang nag-iisa. Isa lang pala ako sa mga minahan niya ng ginto. Ngunit ang pinakamalaking pagyanig ay nag-aabang pa sa kanya. Isang gabi, ipinakita ng signal na nasa isang kakaibang address si Kiana ng ilang oras. Nagmaneho siya papunta doon at ang nakita niya ay isang bar na may malabong ilaw. Umupo ako sa loob ng kotse ng 6 na oras. Nakita ko ang mga lasing, matataba at maduduming lalaki na pumapasok. At alam kong ang anghel ko ay nasa loob at nililingkod sila. Ang babaeng sinasamba ko, na inaalagaan ko, hinahayaan pala ang katawan niyang hawakan at dumisan ng ibang lalaki. Mula noon, malinaw na nabuo sa isip ni Gregorio ang plano ng paghihiganti. Ngunit ang planong iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan mismo. Masyadong madali ang patayin siya noon. Tumawa siya ng may malupit at nakakatakot na ngiti. Hindi, gusto kong bayaran niya ang halaga. Gusto kong mabuhay siya sa impyerno. Ang impyernong ako mismo ang lumikha. Nagsimula siyang maghanda ng isang bakanting villa sa tuba na pag-aari ng kanyang kumpanya. Inutusan niya ang mga tao na i-renovate ito, maglagay ng soundproofing sa mga dingding, at patibayin ang mga bintana gamit ang mga bakal. Bumili siya ng mga kadena, posas, at mga pinakabaliw na sex toys. Ang plano ko ay kidnapin siya. Dadalhin ko siya doon, kakadenahan siya. Gagawin ko siyang personal na alipin. Hindi siya pwedeng magsuot ng damit, kailangan niyang kainin ang tira-tira ko. Araw-araw, tuturuan ko siya kung ano ang ibig sabihin ng kalinisan. Pahihirapan ko siya. Pipiliting paglingkuran ako hanggang sa makalimutan niyang tao siya. Mabubuhay siya na parang hayop at magiging akin lamang magpakailanman. Hindi iyon natuloy. Sa gabi ng tadhana sa pagtatapos ng taon na iyon, habang binabantayan siya sa labas ng bar, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nakita ko siyang lumabas sa likod na pinto, kwento ni Gregorio, nanlalaki ang mga mata, inaalala ang nangyari. Tapos may lumitaw na ibang lalaki. Mukhang sanggano na puno ng tatoo. At niyakap niya ang lalaking iyon. Hinalikan niya ito ng buong pagnanasa. Ang tanawing iyon, isang anghel na nahulog na nakikipaghalikan sa isang demonyo. Ubos na ang pasensya ko. Ang selos at pandidiri ay sumabog at sumunog sa lahat ng rasyonal na plano.
hindi na niya inisip ang Villa sa tuba. Gusto na lang niyang burahin ang duming iyon mula sa paningin niya sa sandaling iyon. Pagkaalis ng lalaking iyon, hinarang ko siya. Nakita niya ako, namutla ang mukha niya. Sinusubukan pa niyang magpaliwanag, pero ayaw ko nang makinig. Binunot ko ang kutsilyo na inihanda ko sa kotse. Gusto ko lang linisin ang karumihang iyon mula sa mga mata ko. Sinaksak ko ang kanyang dibdib. Ang lugar na inaakala kong may anino ko sa puso niya. Nang matumba siya, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam lang ako ng ginhawa. Sobrang ginhawa. Ikinuwento niya ang pagtatapon sa bangkay sa basurahan nang walang pakialam. Parang nagtatapon ng sirang gamit na wala ng halaga. Hatol ng batas at aral ng trahedya. Ang detalyado, brutal, at baluktot na pag-amin ni Gregorio Santillan ay yumanig sa buong investigation team. Ang pag-amin na iyon ay naghubad sa isang maisakit na kaluluwa hanggang sa kaibuturan nito, kung saan ang pag-ibig at pagnanasang magmay-ari ay naging mapangwasak na asido na umuubos sa pagkatao. Sa paglilitis, nang basahin ang pag-amin na ito sa publiko, ang buong korte ay napuno ng galit. Nang walang anumang salita ng paghingi ng tawad, nang walang anumang pagsisisi, tahimik na tinanggap ni Gregorio ang kanyang huling hatol. Atas tindakan niya ang keji, terenkana, at dianggap hindi na maitatamang gawain. Ang Regional Trial Court ng Baguio City ay nagbaba ng pinakamataas na parusa alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code ng Pilipinas kay Gregorio Santillan, reclusion perpetua, o habambuhay na pagkakakulong. Ang hatol na iyon ay naging karapat-dapat na parusa sa kanyang krimen at isang malakas na babala sa buong lipunan. Ang kalunos-lunos na kwento ni Kiana Santos ay nagwakas na. Ngunit ang mapait na aral na iniwan nito ay nananatiling makabuluhan. Ito ay isang paalala ng nakamamatay na patibong na nakatago sa likod ng marangyang buhay na napakadali at ipu-ipo ng pera na walang katapusan. Kisah ini menunjukkan bahwa, kapag ang pag-ibig ay naging hindi malusog na mapang-angking obsesyon at kapag ang dignidad ay ibinenta para sa material na bagay, ang trahedya ay isang halos hindi maiiwasang katapusan. Sa gitna ng syudad ng mga Pino, Baguio, isang magandang bulaklak ang nalanta bago pa man ganap na mamukadkad, nag-iwan ng masakit